So naganap na nga po ang inaabangang pagbabalik ng dalawang MMA legend sa women's division sa pagitan ni Ronda Rousey at Gina Carano. At sa laban nga po na ito ay nagpamalas ng vintage performance si Rousey dahil katulad sa mga dati niyang laban ay hindi niya na pinaporma pa si Carano at agad niya na itong tinakedown sa unang segundo pa lang ng bakbakan. At pagkatapos nito ay agad niyang in-armbar si Carano. Kaya naman nakuha niya agad ang panalo via submission sa loob lamang ng 15 segundo. Habang sa co-main event naman nga po ay katulad sa inaasahan ng karamihan, ay kapag lumalaban ang legend na si Nate Diaz ay talagang hindi mawawala ang dugo sa mukha nito. Pero tila nasobrahan ang pagiging duguan niya sa laban ngayon kontra kay Mike Perry nang dahil sa mga bitak na sinapit niya sa ulo at sa may mata. Buong tapang naman sanang lumaban si Diaz, subalit dahil hindi na tumitigil ang pagbuhos ng dugo sa mga sugat niya, kaya naman napilitan na ang corner nitong ihinto ang laban sa katapusan ng round 2. Kaya naman nakuha ni Mike Perry ang panalo via second round technical knockout. Samantala, nakuha naman nga po ni Keyshawn Davis ang panalo via lopsided unanimous decision sa naging rematch niya kay Nahir Albright matapos mauwi sa no contest ang kanilang unang laban mahigit 3 taon na ang nakakalipas. Dahil sa panalong ito ni Davis ay umabante na ang kanyang napakalinis na undefeated record sa 15 wins with 10 knockouts at walang talo. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagsalita na nga po ang ating pambato na si former 2-time world champion Melvin Jerusalem matapos ang masaklap na pagkatalo sa kamay ng South African boxer and bagong WBC junior flyweight champion na si Shakur Wakuse. Ayon kay Jerusalem ay manalo man umatalo ay lagi pa rin daw siyang nagpapasalamat sa Panginoon. Binati niya rin ang naging tagumpay ni Kuse dahil mas magaling daw itong boksingero sa kanya ngayong araw. Bukod dyan ay nagpapasalamat din si Jerusalem sa lahat ng sumuporta sa kanya. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano ang magiging plano at susunod na hakbang ni Jerusalem. Kung magkakaroon ba ng pangatlong laban ng dalawa nang dahil sa may tig-isang panalo na sila sa isa't isa. Maganda sana magtuos ang dalawa sa ikatatlong pagkakataon sa isang neutral na bansa dahil ang una nilang laban ay ginanap sa Pilipinas at ang pangalawa naman ay sa South Africa. Pero syempre magdedepende din yan kay Kuse kung pipiliin niya pang labanan ulit si Jerusalem o susubukan niyang makipag-unification fight sa iba pang mga kampiyon ng dibisyon na sila Pedro Taduran at Oscar Collazo. Samantala, tila pinagtawanan nga lamang po ng Mexican superstar Canelo Alvarez ang naging hamon sa kanya ng YouTuber boxer na si Jake Paul, kung saan ayon kay Paul ay handa daw siyang mag-alok kay Canelo ng $200 million para lamang magtuo sila sa ibabaw ng lona. Paliwanag ni Paul na ang laban daw kasi sa pagitan nilang dalawa ni Canelo ay ang siyang pinakamalaki at bigating laban na pwedeng gawin sa boxing at ang gustong mapanood ng mga fight fans. Subalit hindi po ito pinatulan ni Canelo dahil para sa kanya ay komedyante lang si Jake Paul sa eksena ng boxing. Habang si Jake Paul naman ay bagamat pinagbawalan na ng mga doktor na muling bumalik sa pagboboxing nang dahil sa matinding pagkabasag ng panga niya nang dahil sa ginawang pag-knockout sa kanya ni Anthony Joshua, ay handa po ito na suwayin ng mga payo ng doktor niya at muling lumaban ulit basta si Canelo ang kanyang makakatapat. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.